Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Bumalik ang Pilipinas sa trono bilang hari ng World Billiards. Ito ay matapos na masungkit ni na top Pinoy Q Masters Dennis Orcolio at ang korona ng World Cup of Pool na ginanap sa London, England. May report si Cristabel De Leon. Pinagharian ng tandem ni Dennis Orcolio at Livan Corteza ang katatapos ng World Cup of Pool sa London, England. Ito'y matapos sa daigin nila sa finals ng tambalan ni Niels Fayen at Nick Vandenberg ng the Netherlands, 10 racks to 8 kanina. Mula sa score na 8-all, winalis ni Orcolio at Corteza ang huling 2 racks ng laban upang muling maibalik sa Pilipinas ang titulo ng World Cup of Pool. Nauna rito, pinatalsik ni Orcolio at Corteza ang Taiwanese pair ni Ko Pin-yin at Chang Jung-lin 9-7 sa semifinals. Dahil sa panalo, naibulsa ni Orcolio at Corteza ang winner's check na nagkakahalaga ng $60,000 US. Ito ang ikatlong pagkakataon na dinomina ng Pilipinas ang World Cup of Pool matapos na magkampiyon sa torneo ang veteran partnership ni Efren Bata Reyes at Francisco Django Bustamante noong 2006 at 2009. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Samantala, laman ng debate at usapin sa 4 na sulok ng Philippine Sports ang controversial photo James Yap, Neil Etheridge at Michelle Gumabaw. May ilan kasi ang nagsasabing malaswa ang mga larawan, habang ilan naman ay nakakitaan ng art at malinis na concept ang nasabing mga posters na nakapaskil ngayon sa lahat ng branches ng Tubi Sports sa buong bansa. Nagbabalik si Cristabel De Leon. Huwag kayong masorpresa kung sa mga susunod na linggo ay may makita kayong provocative posters ni San Mig Coffee Mixer superstar James Yap. Ang 2-time PBA MVP ay isa sa 3 endorsers na kinuha ng top sports apparel na Toby Sports na naglakas loob na ipakita ang well-chiseled body ng kanilang mga modelo. Pero sa ngayon ay ang mga semi-nude wet photos pa lamang ng kanyang dalawang kasamang sina Philippine Azcals goalkeeper Neil Etheridge at De La Salle Star spiker Michelle Gumabaw ang inilabas ng Toby Sports, subalit tiniyak ni Yap na makikita rin ng publiko ang iba't ibang poses ng kanyang mga litrato. Meron yata, pero hindi pa nilalabas. Oo, pero sikreto mo na din. Surprise yan. Marami yun eh. Nung kinuha ka, nakanood ka talaga as in? Oo. Buti ba? Nagulat ka. Nag-imagine ka bigla. Ngunit sinigurat na wala siyang nude photos dahil hindi umano siya pumayag dito. Hindi ako pumayag na talaga. Siyempre, kasi medyo maganda naman sana ang concept, pero hindi ko lang kaya gawin. At dahil namangha siya sa pagkakagawa ng kanyang mga litrato, bukas ngayon si Yap sa posibilidad na mag-post para sa mga magazines at iba pang advertising gimmicks kung may mag-aalok sa kanya. Ang half-naked photo ni Yap kung saan ang kanyang magkabilang braso ay nakabuka na parang isang agila ay makikita sa entrance ng lahat ng mga branches ng Toby Sports. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Sa iba pang balita, tinuldukan na ng Manny V. Pangilinan Group ang diskusyon ukol sa posibleng pagpasok sa ASEAN Basketball League ng kumpanya. At hindi positibo ang balita para sa mga fans ng biggest regional sports-based cage war sa Timog Silangang Asya. Narito ang report ni Keisha Halili. Block ng Manny V. Pangilinan Group ang plano na lumahok sa ASEAN Basketball League o ABL. Magugunitang noong Hunyo ay aming naibalita dito sa PTV Sports ang negosasyon sa pagitan ng mga matataas na opisyales at ni MVP Group Representative Pato Gregorio. Pero ayon kay MVP Sports Foundation President Al Panlilio, hindi muna nila isusulong ang plano dahil mas gusto nilang tutukan muna ang suporta sa national team. Kasi marami na kaming pinagagastusan, no? And I think as a group, we have teams that we take care of, not only PBA but also collegiate, as you know. Bagamat hindi nila haharapin ngayon ang ABL entry, hindi tinanggi ni Panlilio na nasa mesa lamang ng kanilang pinuno na si Pangilinan ang nasabing ABL proposal. There was a proposal that came from ABL themselves that was also sent to MVP, but we're just reviewing it if it's an option for us to join, but maybe in the future we can take a look at it. But Giit ng Gwapong Meralco Retail Services Head, nais nila magkaroon ng mas maayos na programa at financing sa Gilas Pilipinas na sasabak sa gyera ng World Championships sa susunod na taon, nakagyat na susundan ng Asian Games at Olympic qualifier. we took a look at it, but we felt maybe not at this time. Maybe it's best that we focus first our resources to the effort of
Gilas in the World Cup and also the Asian Games. Bukod sa Gilas, may ayudang pinansyal rin ng MVP Group of Companies ang Philippine Under-16 Team, Philippine Ascals, National Cycling Team at iba pa. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazelan Silubon para sa Good Morning Boss.